Hey stars! This is Ezra Vaganza, And Disco Fever with food. your dynamic drag boyfriends, opposites attract. Ay, sumabit sa mic. Sana naging meaningful ang Pride ninyo kasi wala, Pride eh. Oo. Kain kayo. Ayaw nyo? Luwag. At ngayon, actually, this is the special Pride episode. Kahit alam nating lahat na tapos na ang June dahil sabi nga nila, ang Pride ay hindi nagtatapos sa June. Ito yung nagtatapos sa Daming entry. Wait lang. Ang totoo yun, parang dapat yung mga Pride contents, hindi natin siya nililimit sa Pride. Ha? Oh my God! Hindi natin siya nililimit sa June. Akala ko ako yung bobo sa atin. Kakasama ko to sa'yo. Nahawa na ako eh. Sana mahawaan ka rin ng ganda. Ako eh. Sana mahawaan ka rin ng ganda. Naalis yung light. July na kasi. So, alam naman natin lahat, nutrition month. So, dapat yung mga talak natin may sustansya. So, yun nga. So, syempre, definition of terms muna tayo. Okay. Define pride. Okay. According to an article by Britannica, Source! Pride Month commemorates years of struggle for civil rights and the ongoing pursuit of equal justice under the law for the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer community, as well as the accomplishments of LGBTQ individuals. However, another question is, bakit nga ba tuwing June ginaganap ang Pride? Yes. So, this is because of The Stonewall Riots. Yes. So, according naman to an article by National Geographic, not Geo, in 1969, police raids of gay bars in Manhattan followed a template. Officers would pour in, threatening and beating bar staff and clientele. Patrons would pour out, lining up on the streets so police could arrest them. But when police raided the Stonewall Inn in the early morning hours of June 28, 1969, things didn't go as expected. Patrons and onlookers fought back. Deserve. Sa Pilipinas, inadapt na din yung June as the Pride Month. As the Pride Month, yes. But syempre, that is the Stonewall Riot or sabi nga dito, Stonewall Rebellion. Yes. But sa Pilipinas, we also have our own version of it or adaptation of it. And syempre, we will discuss that later. And yung mga iba-iba pang origins of the Pride na sineselebrate and kino-commemorate and pinoprotest natin sa Pilipinas. Yes. And yun nga, ang rich history of Pride and kung bakit natin siya sineselebrate ng June because, well, it's rich because positive and negative siya. Yes. Because while it started from a rebellion or an uprising, it also sparked a celebration of expression among the members of the LGBTQIA+ community. But, ngayon nga, tinitignan natin siya as a riot, as a rebellion, as a celebration, commemoration. We have a few notes to remember. One, na Pride is political. Correct. Diba? Nanggaling siya sa isang event na political. It's an uprising, kagaya nga nung napag-usapan natin kanina. It's fighting for gay rights. Fighting for gay rights. Ngayon kasi, or recently, marami sa mga members of the LGBTQIA+ community in the Philippines, ang tingin sa Pride is para siyang
something for fun, a party, a concert, na while all of those are true, are valid definitions of pride, pero hindi dapat natin kalimutan yung political origins and political aspect of pride. Because, alam mo yun, marami man nagsasabi na, ay, bakit may mga nagrarally, may mga aktivista during Pride March? Bakit hindi? Kung Diba? walang mga aktivista ng Pride March, dahil hindi tayo makapag-party. Oo, walang Pride parties. Exactly. And ito yung sa tingin natin na laging nakakalimutan na ipaalala at ipaalam sa mga tao. Yes. So, Pride is just one aspect of the LGBTQIA+ activism. Kasi marami namang forms of this activism. It's just that pinaka-visible siya during Pride. Pero hindi ibig sabihin na pagka July 1, matatapos na yung activism natin as a community. Kung tutuusin yung pagdadrag, it's a form of activism. It's a form of protest with us, drag performers, telling society na, hey, gusto ko magbihis ng ganito. Gusto ko mag-makeup ng ganito. Gusto ko mag-express ng ganito. Regardless kung anong meron ako sa legs ko or kung anong inassign sa akin sa birth certificate ko. 'Di ba? Na kaya laging bumabalik sa pride is political, drag is also political. Yes. Yun. So parang hindi dapat natin kakalimutan yung mga ganong aspect ng drag, ng pride, yung origins, saan ba nagsimula? Yes. So, kaya yung napili nating topic for this episode kasi it's very timely. Kakatapos lang ng Pride, but then again, Pride doesn't end. Pride doesn't end on June. On June, Yes. in June. Oo. Basta sa June. Hanggat hindi natin nakakamit ang rights natin, hindi tayo matitigil. Honestly, kahit meron na tayo equal rights, meron tayong ipaglalaban at ipaglalaban. Because that's how we will achieve world peace. World peace. Isa rin sa mga sinasabi natin kapag Pride, na parang yung Pride, dapat ang pagsulong sa rights natin as LGBTQIA+ ay intersectional. So kasama dito ang rights ng mga kababaihan, Feminism, rights ng mga manggagawa, at na iba pang mga marginalized sectors. Kasi pwede kang maging babae at lesbian. At manggagawa. Yes. Diba? Pwede kang maging PWD at bakla. So, hindi lang siya nasa isang marginalized sector. Lahat yan magkakaugnay. Kaya dapat maintindihan natin na yung laban natin para sa pagkakapantay-pantay, hindi lang nakafocus sa mga gays lang, lesbians lang. Kasi lahat yan magkakaugnay. And that is something na very challenging for the community na to break that notion na, hindi, ito lang gusto ko, pero yan hindi ko masyadong gusto. Diba? Maraming ganon. Bakit ba may ganyang letter sa LGBTQIA? Bakit? Ano pa, isa pa related dyan ha, dito na weirdohan ako. Alin? Mga TERF. Yes. Ano ba yung Trans-exclusionary. Exclusionary ata. Basta mga feminists sila. Trans-exclusionary radical feminists. Yon. Na mga feminists sila na naniniwala na, hey, women deserve equal rights. But at the same time, hindi nila kinikilala ang rights ng trans women. Yes. J.K. Rowling, tangina mo, bakit ka ganyan? Diba? Main example, si J.K. Rowling. Yun yung pinaka-ano sa akin, nawiwirduhan ako na you were writing about this world na merong mga may hindi tanggap. May mga, ano nga ba yun? Mudbloods. I am such a Potterhead. So parang ano ba, J.K. Rowling? Tapos in real life, ganyan ka, ang baho ng ugali mo. Parang, ba't ka ganyan? So, nung nalaman ko yun, parang wala. Ekis na talaga lahat sa any Harry Potter related stuff because we don't want to support and TERFs. Give money to TERFs. Ito pa, isang nakakalungkot. Members mismo ng LGBTQIA+ community ang anti-trans.
Or sabihin na natin, mga gays na hindi nire-recognize ang rights ng mga trans sisters natin. Yes. Like, ate, kung wala ang ating mga trans sisters, malamang sa malamang, konting-konti yung rights of expression natin ngayon. Because Yes. the very first stone thrown at the stone wall, or the very first brick thrown at the Stonewall riots was thrown by a black trans drag performer. Siya ay si Marsha P. Johnson. Yes. Really, without trans women paving the way for our rights to exist. And eto, oh my God, nakita ko sa Facebook yung sino ba yun na parang mask for mask na nagreklamo sa Sparks Camp na bakit daw may mga femmes, bakit daw ganun yung host, na parang, ano ba, it's the patriarchy na nagmamanifest dun sa mga bading. So guys, it's a challenge for you. Like, have some retrospect. I-uncover mo yan sa'yo. Dig deep within you na, unpack. Guys, unpack! Unlearn, unlisten, unlook. I-unpack natin yan. Oh, guys, unpack. Bakit ganyan kayo? Na parang, bakit, ano ba, yung mga mask for mask na parang, hindi nyo nakikita na the rights na ina-enjoy nyo ngayon ay because of black trans women na matapang na lumaban way before. So parang respecting them is the bare minimum that you can do, di ba? Honestly. Pero basta nawala na ako. Yan. Ang gulo, parang it's the feminine rage. Ang gulo, parang mga mask for mask. Basically, yung modern pride marches or modern pride na meron tayo ngayon in Metro Manila can be directly traced to the 1996 Metro Manila Pride March. Kumaga direct, ano siya? 96 ba? Hindi ba 94 yung first? Ito nga. Ito yan. Okay. So, meron nga daw many firsts. Okay. So, yung Pride March na we know in the Philippines or in the Metro Manila context na lang can be directly to that Pride March in 1996. Okay. However, it's important din na we celebrate the precursors and early acts of resistance that we had. Ito nga, kung sa'yo feel mo or naisip mo 1994, actually, in 1992, meron na. The Lesbian Collective participated in the International Women's Day celebrations to articulate their specific struggles. So, hindi siya Pride March per se na inadapt. LGBT. Oo, na inadapt yung sa West. The Western celebrations. But it's a Women's Day, tama ba? It's a Women's Day celebration. And parang dun lang nila nilatag at pinahayag yung kanilang struggles as lesbians. Kaya dito rin makikita natin na talagang intersectional. Yes. Women, kasi women could be trans, could be lesbian, bi, diba? Kasi magkaiba ang sexual orientation sa gender identity and expression. So dun pa lang. May bago na. Sex yun? Characteristics. Yes. SOGSC. So dun pa lang sa SOGSC, ang dami ng intersections na nangyayari. Diba? So, alam mo, magandang topic yan. Let's talk about that some other time. Okay. Diba? But, kausap. Oo. Alam mo sabi mo, hindi. Ayoko niyan. So, yun nga. In 1992, nangyari yun. During the march, they had to fight to claim their own voices. March ba yan nangyari? Hindi ko na take note. Pride March. Oo. Hindi. April. Pride April. O hindi April, baka makota ko. Basta noong 1992 siya. Okay. From January to December, nandun yun. During the march, they had to fight to claim their own voices and spaces within the supposedly progressive feminist
movement. That lesbian women were the first constituency to demand that our rights be given as much weight as the rest of the community. So kahit sa Pilipinas, we We owe owe it it to the to the lesbians. lesbians for fighting and ano yun, magpumiglas at Hindi ba kayo sabihin, nagtataka bakit naunang L sa LGBT? oo. Mm. There's a reason for that. What? What's the reason? That's the reason. That is the reason. So yun Tama nga. naman. Yeah. So, yung mga lesbian women na nagmarch noon for Women's Day, sila yung unang nagpahayag na ay kailangan yung rights namin ay same to the rest of the community. So that was 1992. Hindi pa ako buhay niyan because I was born 2002. Liar. Magsisinungaling ka pa sa camera. Madami nagsisinungaling sa camera. Ay! Aminin naman natin yan. Your Honor, hindi ko po maalala. Uy, grabe ka. Bakit? Yung UP Babaylan, they marched for the first time in the university's Lantern Parade in 1993. Out of the closets into the streets, yun yung kanilang rallying cry. Since then, the participation of UP Babaylan in the University of the Philippines Diliman's Lantern Parade has become a tradition for this organization. So again, hindi siya direct adaptation of The Western Pride March. Pride March. But, yun nga, meron ngang existing na Lantern Parade ang UP Diliman and doon sila na unang nag-participate at nag-march for the first time, yung UP Babaylan. And ang sinabi nila, out of the closets into the streets. Ayun. And ang alam ko, maganda yung naging reception sa kanila ng mga tao. Kaya tuloy-tuloy na silang sumasali na lagi na silang present dun sa Lantern Parade. Mm-mm. Next naman, ito yung 1994. In 1994, members of the Progressive Organization of Gays in the Philippines, aka Pro-Gay Philippines, and the Metropolitan Manila Church, Manila. Metropolitan Manila Church Manila held a rally around the Quezon Memorial Circle. Pasig. Yeah, baka. So yon, yung 1994 yon, and they held a rally around the Quezon Memorial Circle. This march was the first event to consciously and deliberately embrace the Western discourse of pride. In the manifesto that the members delivered and published, the groups discursively connected the local struggles of local gays and lesbians, including anti-poor taxation practices, to the 1969 Stonewall riots in New York City that launched the international LGBTQ plus movement. Baka wala pang IA, no? Hindi ko alam. The attendees of the Pride March were invited to talk shows like Mel and Jay and Debate. So ito yung first na parang nakaabot sila and alam mo yun, parang in a way na mainstream. Yes, that's the right term. Na-penetrate nila yung mainstream for them to be invited to talk shows sa local TV. But, and it's a big but, this particular effort was never replicated. There was no Pride March in 1995. It took 2 more years for another network of advocates to organize the entire community. So, sige, correct lang natin. Itong 1994, yung first na nag-adapt noong Western discourse of pride. Tapos, it took 2 more years for another network of advocates to organize the entire community. The effect of these marches were also limited to their own constituents. These events did not necessarily lead to, quote, unified and continuous efforts to organize, unquote, the entire Philippine LGBTQ plus community. The turning point for this development
was the 1996 Metro Manila Pride March. So parang yung nauna ay sila-sila lang. Hindi nila goal na to unify yung community sa sa Pilipinas. Pero yun yung naging goal ni 1996. So parang yung mga naunang Pride, hindi siya direct origin noong 1996. However, hindi mag-exist yung 1996 without the first, yung mga precursors. So kumbaga hindi sila direct but they are all important. So yung 1996 na Metro Manila Pride March, yun yung first na yung entire Philippine queer community parang pinresent yung sarili na eto kami. We are unified. We are one. We're here. We're queer. We're not going anywhere. Yes, tama. Whatever she said. We have to acknowledge na we have lots of pride marches na within Metro Manila and outside Metro Manila, which is very important kasi yun naman yung yun naman yung importante. Yun yung goal na mas may pakalat sa buong Pilipinas yung movement. And we can see events sa iba't ibang regions, iba't ibang provinces, na hopefully mas dumami pa by next year. Yes. So dumako naman tayo sa mga personal na experiences natin tuwing Pride. So ikaw ba? Kailan ang iyong first Pride? Parang I remember 2017. 27. Okay. 2017 was my first Pride March in the Philippines. Saan yun? Sa Marikina. Hindi ka nakaabot ng Luneta? Ano yun? Kailan yun? Hindi ko alam. Parang hindi ko matandaan. Okay. Basta yun yung first Pride ko. 2017, Marikina. Consistent ako noon. 17, 18, 19, lahat yun sa Marikina. Tapos, at that time, it felt fun, but also, looking back, sobrang konti pa lang namin noon, or natin kung nandun ka man. Wala. Ayun, sobrang, pasabog. Naalala ko pa. Ano? Noong 2017, andun ako kasi pinagko-cover ako ng school namin. Kasi, media org, ganon. Tapos, sabi ko, sige, cover natin. Tapos, hindi na-approve yung episode because it's about pride. And you're from a Catholic? I'm from a Catholic university. So, ayun, nalungkot ako kasi, ano ba yan? Akala ko makakalusot, sayang. Pero, oh well, ganun talaga. May mga backwards thinking pa rin, especially at that time na until now. Well, until now, di ba? Na, hindi, gay agenda, gay media, i-block natin yan, i-censor natin. Yun, so yun yung pinaka-na-feel ko back then, especially nung 2017. Tapos, 2017, kasama ko pa nun ex ko. Kami yung nag-cover dapat nung event. Tapos, 2018, kasama ko rin yung same ex, pero break na kami nun. Tapos, that year, Marikina pa rin siya, pero lumipat na sa Grandstand. So, dati hindi pa siya sa Grandstand. Dati, sa sports complex pa siya, pero dun sa likod, like, sobrang liit, as in, sobrang liit talaga. Tapos, may stage proper naman, pero hindi yun yung purpose ng event. As in, assembly area lang siya. I remember back then, assembly area lang siya. Tapos, may performance sa gabi, but the highlight was really people marching. And, yung, may plenary talk nun eh. Nalala ko, isa sa mga speakers nun, si Mix Noel. Or at least siya lang yung natatandaan ko kasi siya yung kilala ko ngayon. Pero nalala ko, isa siya sa speakers back then na parang tumatak na, okay, this is what Pride is about. It's about educating people on what SOGSC is, on us coming together. So that was 2017, my very first Pride March in the Philippines.
2018, same, Marikina pa rin siya, lumipat lang sa Grandstand. Tapos 2019, I was with a different partner na back then, pero hindi ko siya kasama. Kasama ko friends ko. Nalala ko, ito yung first Pride ko na inulan. Tapos, hindi ko siya makakalimutan. 19. Okay. Hindi ko siya malilimutan kasi nakatakong ako nito. So, parang 20... My God. Oo, 2017, medyo mask for mask pa yung suot ko. 2018, naka-crop top na ako. Tapos 2019... 2024, nakaganito ka na. Tama naman. Diba? Ang saya. 2019, nakatakong na ako, diba? So parang... Inisa-isa mo yung drag. Oo, paladlad ng paladlad. 2020, wala. So nag-stockings ka na lang muna. Huy, 2020, magkasama tayo nun, Magkasama diba? tayo. Tapos nag-makeup ako. Nag-makeup ka na medyo pangit. Huwag na nating ilabas. So yun yung first ever kong mga Pride March sa Philippines. Lahat yung Marikina pre-pandemic. Masaya kasi andun yung, nalala ko pa, siyempre, ang pinakausapang platform noon was Twitter. Tapos, nalala ko may isang tweet nung 2019 Pride na ang tunay na matatapang ay yung mga baklang nag-white na sapatos nung Pride March. I remember, andun na rin ako. Sige na. Hindi mo na malayan yung rights natin, unti-unting nawala. Di ba? Intersectional nga kasi. Yan ay, food security. So, ayun. Tuloy mo! Ako ang napuntahan ko ay 2018 and 2019. So, wala ako ng 2017. So, hindi ko pa babakla, no? Bakla! Pero alam ko, parang nakikita ko lang siya sa Facebook, social media, parang, hala, gusto ko rin makapunta dyan, ganyan. 2017, okay, graduate na ako nito. Parang, ito yung time na kaka-out ko pa lang. Like, feel ko months pa lang. Na, out sa sarili? Out sa sarili, out sa immediate circles. Parang less than 15 lang yung nakakaalam na ba? Or baka, marami nakakaalam, but sila lang yung napagsabihan ko na, hey, ganito, ganyan. Tapos, so parang nakikita ko siya online na parang, hala, gusto ko rin makapunta, ganyan. But as someone na taga-South, parang ang hindi ko alam kung paano mag-commute to like Marikina. Like, where is that? Like, diba? As someone isang jeep lang kasi Marikina, wala dito. As someone na taga Laguna pa noon, parang, paano, saan ba yung Marikina? Parang ibang mundo na siya for me. Basta't nakatungtong ako ng EDSA, parang, hala, parang saan na to? Tapos, ayun, hindi ako nakapunta noong 2017, but how I wish I could have went. But, ayun, so 2018, tama. Sabi ni Sherin Reyes. Common in out of there. Anak, diba? Member din ng community. Yes, kaka-renew niya lang ng membership. So yun nga, nakapunta lang ako first time, 2018. I was with my two besties, si Senti and si Bea. And parang, yun yung struggle ko talaga noon, na parang, sinong sasama sa akin magpunta ng Pride? Na, one, wala akong kilalang bakla. Diba? And two, parang, ang layo. But I'm really grateful for my friends na sinamahan ako doon. Kasi, one, parang, ano ba naman business nila doon? Like, what do you gain from that? At least for them back then, ha? Pero parang alam ko na nagpunta sila doon for me as an ally. So, talagang parang sobrang big deal sa akin noon na, hala, sinamahan niyo ako. It's a very pivotal moment for me and you were there with me to accompany me. So parang ang saya lang. Naalala ko noon, gumawa pa ako noon ng custom t-shirt. Although ang pangit niya, like ngayon ko na lang na-realize, pero parang white t-shirt siya, tapos yung dito may mga rainbow. Like, yung isa ko pa yung minasking tape as a creator. Yeah, creator. Yun nga, as a designer. Na parang masking tape red. Pag natuyo,
Masking tape. Orange. Orange. Tapos green. Charay. Nawalan yellow. Yun nga yung Emila. So, yun. Tapos, nung on the day na, ewan ko for some reason, nagkalat yung Yung paint. yung paint. Para siyang nabasa, pero hindi naman siya nabasa. Napawisan. Parang, hindi pa siya nakasuot eh. So, parang, nag-bleed or what, na hindi ko rin alam kung paano siya nangyari. Kung ano nangyari. Pero sinuot ko pa rin siya. Pero looking back, parang, ay, ano ba yan? Parang blue corner na yun. Inanuhan lang. Wala lang ka-art na So, yun. Tapos parang, syempre, happy, ganyan-ganyan. Doon ako unang nakakita in person ng mga drag queens, drag artists. Doon ko nakita sila Worship, sila Luca, yun. And other queens na hindi ko na matandaan. Basta sila yung, sa akin, sila yung una ko natatandaan. And I always tell them na, uy, alam niyo ba, you're the first, ganito, ganyan. Yes, oh my God, actually, naalala ko nun, isa rin si Luca sa mga Well, Luca's really a drag queen that's hard to miss. Yes. Kasi sobrang unique ng expression ni Luca with being a bearded drag queen and all that. So, naalala ko, isa siya sa mga una kong napansin na, this performer looks pretty. Back then, hindi ko pa nga alam na ang tawag doon ay drag. Sa akin, naisip ko lang, baka theater actors sila or cosplayers na naka-purple wigs, ganon. So, parang, okay, they look pretty, parang ganon. Aware naman na ako with drag, pero hindi pa ako aware sa local scene. Especially in Metro Manila. So parang after nun, saka ko palang na-discover na, meron palang ganitong scene sa Metro Manila. Ito yung mga drag queens. So, parang dun, I feel like unconsciously, subconsciously, dun nag-spark sa akin ng interest na I also wanna do that. And I'm sure one day I will also be doing drag. Hindi ko lang alam when and how to start. Na parang siyang pride for me. Na hindi ko alam kung paano ako makakapunta dyan, but I know I will be there. Ganon. Ganon yung nangyari sa akin 2018. And then, 2019, iba naman yung kasama ko, which is also another friend, but this time, from college. Si Ingrid. Hi, Ingrid. Oh my God, nakalimutan ko nga bakit siya yung sumama sa akin. Basta, siguro, na-convince ko na lang talaga siya na sumama. Pero, she's from Caloocan. So, ang layo. Pero, babaybayin mo na naman yung dulo ng EDSA. But, alam mo yun, parang, still grateful ako sa kanya noon. Kasi, di ba, sinamahan niya ako. And, naaalala ko, umuulan na talaga, nasa EDSA pa lang ako. Hindi ko pa alam talaga kung paano pumunta Marikina. 2019 ba to? Yung ang lakas talaga ng ulan? So parang medyo umaambon-ambon na the clouds or clouding. It was already umaambon-ambon na. Wala pa sa venue. Tapos nagkita kami doon. Tapos parang, tawag dito? Luckily for me, naka-sandals. Ewan ko ba, bakit ganun? Kasi yun yung hiking era. Okay. So parang, sige, I'm gonna walk. Parang natuto siguro ako last year na, lakaran pala to. Sige, ako ng something very comfortable. Pero sobrang hassle pa din. Parang putik-putik. Tapos, alam ko nilalagnat pa ako nun. Pero, nilaban ko. And, this time, bumawi naman ako sa outfit. Kasi, yun yung first ko na denim jacket na pinaintan ko ng Lana Del Rey. And, ayun, isa yun sa mga best prides din for me, 2019. Best, but sobrang hirap. Hassle. Sobrang hassle. It was a hassle that year. I feel like, hindi rin naman nila, it was a good problem na ang daming tao. Oo, naman. But, parang yun yung parang nag-shoot up yung yes. Yung attendees that year. Yes. And, ayun, parang, alam ko may
Oh my God, may kalandian pa ako nun na dapat imi-meet up ko siya. Sa Pero, Grindr ba to? Hindi, sa Facebook lang. Tapos parang, tawag dito, syempre wala nang signal Yes. that time. So parang hindi kami magkakitaan na parang pag sinabi ko, andito ako sa may kanan ng stage. Mag-reply siya, sige, pupunta ako dyan. Tapos parang ang tagal. So, pupunta na ako sa kaliwa. Tapos hindi pala nag-send. Tapos pag nag-send na, andun na ako sa kabila. So parang, it's not like I didn't try to reach out to them. Mm-mm. Pero, wala na akong magagawa doon. Tapos kailangan na namin umuwi. So parang, baka hindi talaga meant to be na magkita kami. Kayo. But then again, parang isa siya sa mga magandang prides because, one, parang, damang-dama mo yung March. Yes. Ang highlight, tama ka sa sinabi mo kanina na, ang highlight ng Pride March talaga is the actual March. Yung maglalakad ka, tapos may mga makakasalubong kang tao within your reach na, hello po, happy Pride, happy Pride. Tapos, hindi mo naman sila kilala, pero they would smile back, they would wave back, magha-happy Pride sila. We're not sure kung they know what happy Pride is, but you can feel the joy, the energy na. Honestly, ako at that time, well, on the topic of hassle, kasi college, so like uso overnight, ganun. I was thankful na noong 2017 and 2018, yung ex ko, taga Marikina lang. So, may tutuluyan ako. And noong 2019 naman, ang kasama ko friends ko, na taga Marikina lang din. So, may tutuluyan ako. But, yun nga, at that time, I remember one specific year, 2018 ata, yung naka-crop top ako. Parang, well, siguro na feel ko yung sinasabi mo nga, happy Pride to people within your reach. Nagkaroon ako ng parang minute feeling of, are they enjoying the freak show? Ganon. Na parang, yung maririnig ko kasing iba sasabihin, tignan mo yung mga bakla. Ganon. Yes. Na parang, pagpepestahan ka ng tingin, hindi mo alam kung anong intensyon. Pero syempre, ako, yung naramdaman ko nun was hiya. Although it was supposed to be a safe space na literally a celebration of expression, dapat no judgment. Pero, hindi mo rin maiwasan na, well, if iparamdam ko sa kanila na nahiya ako, sila yung nanalo. So, back then, nilabanan ko na lang na, yes, hello, happy Pride. Ngiti pa rin. And, tuloy pa rin yung pagpapaabot sa kanila ng message na what we're doing, we're actually protesting. This is not a show for your entertainment. This is not a freak show, quote-unquote. This is us fighting for our rights. And kaya kami nakaganitong mga bihis is because pinaglalaban namin na pwede kaming ganito magbihis dahil wala naman kaming nasasaktang ibang tao. This is us. This is real. Tapos bigla ka naglabas ng pride flag. Ay, pero tama ka dyan. Kasi, with the share of people na maganda yung feedback at maganda yung reception sa mga nagmamarch, andun din talaga yung mga homophobic na, albeit hindi that much na manghihate. Uy, hindi, pero ang lala talaga dati. Hindi, yung kaya mga pre-pandemic, prides. Kaya nga, so parang, hindi siya parang mananakit or what. Okay, gets it. Alam mo yung andun yung kagaya nga ng sinabi mo, verbally mananakit. Tingnan mo yung mga bakla, tingnan mo yung mga bakla, na parang, they are not really na, bakla, ang pangit, ang ganito, ang ganyan, salot sa lipunan. Pero yung parang, bakit? Ano ba kami? Ba't kailangan ganyan? Parang, ano ba kami display na parang kailangan mong ganyan yung tingnan mo yung mga bakla. Like, ang term mo nga is freak show. Na parang, for some people, feeling nila, hindi naman sila nakaka-discriminate. But, andun yung microaggression. Na, yes. So, bakit? Ano bang mali? Diba? But, ang maganda sa Pride is, andun, present yung mga ganun, yung mga may ganyang microaggressions, mga religious kineso na nagpo-protesta sa gilid. Na parang, never silang nawala. Sana all, laging nasa Pride. So parang, sorry. So parang kahit na
nandun yung mga ganoong mga negative na elemento. Parang, di ba, yung collective energy kasi ng Pride, yun yung nagdadala sa'yo na go lang, tuloy natin, we are here, we are literally protesting. 'Di ba? So parang ang saya na yung energy ng mga katabi mo, masaya. Lahat kayo pagod, pero ang sarap na maglakad. Yes. Tapos yung tipong marami kang makikita na, hi, hello, ganyan. Na parang di mo lang makikita. Na parang, ayun. Tapos, isa pang memorable for me, yung mga parents na nagbibigay ng mga free hugs. Na parang hi, ang term nila is mom hugs. Mom hugs. Na parang, hello po. Na parang, wala, iyak ka na lang talaga sa bakla na parang lucky yung mga queer children, queer kids na who grew up with very supportive parents. And yung iba are much luckier na yung parents nila hindi lang supportive sa kanila, but supportive din to other queer kids. Na for them to go to Pride, na mag-offer ng hug na, sige, maski sa akin man lang, maranasan mo yung yakap ng magulang na nakakatawa pero nakaantig ng damdamin na parang, di ba, yun na naman talaga yung isa sa mga goal natin, to be accepted, regardless of who you are. And who you love. Magbabalik po ang Tonight, diba yun? My God, boy! Ayun, ikaw, ano pang, do you have other Pride memories or anecdotes? Well, I guess to start, naalala ko, 2018 Pride ulit. Ito yung kasagsagan ng ang main labor issue is NutriAsia. Yes. And their unfair labor practices. Tapos, nalala ko meron akong katabi nun, pumintig yung tenga ko. Sabi niya, ano ba yan, Pride March? Bakit may mga nagpo-protest ng NutriAsia? Ganon, sabi ko. Isip-isip ko, syempre hindi ako pala sagot kasi, in general. Pero palairap ako. Sige, inirapan ko silang malala. Ganon. Kasi, isip-isip ko, bakit hindi? Di ba? Like, andito na rin lang tayo, pinaglalaban na rin lang natin ang karapatan ng mga bakla. Bakit hindi na rin natin isabay yung karapatan ng mga manggagawa? Yes. At ng mga baklang manggagawa. Exactly. Di ba? Ilan sa mga manggagawang ginigipit ng mga corporations ang members of the LGBTQIA+ community. Ikaw dati. Di ba? Oh, ikaw rin naman. Di ba hindi nga binayaran yung SSS mo? Totoo yun. So yun, di ba? Parang ako din, isa rin yun sa mga sa mga naririnig ko from within the community. Kaya importanteng ibamahagi natin sa kanila na Pride is a protest. Yes. Pride is an intersectional protest. Diba? Hindi lang SOGI, pagkakapasa ng SOGI anti-discrimination bill ang gusto nating mangyari. Of course, we also want to further yung women's rights, labor rights, because lahat yan nakaka-apekto sa atin. Yes. Ayun, so that was Pride 2018. Tapos, kung matandaan kung 18 or 19 yun, parang sa sobrang konti pa kasi ng mga tao noon, talagang makakasalubong mo yung mga celebrities, ganon. Oh my God. Nalala ko dati. Nagpa-picture ako kay BJ Pascual. BJ Pascual? Oo. It was 2018. Kaso nainis ako kasi nasa kabilang side ng picture yung ex ko. So like, i-crop mo na lang. Try ko kung mahanap ko. Pero, anyway, BJ, bawi tayo soon. Ay! Isa pa akong pinagpicturan from Team Magazine. Kasi oh my sa God. kanila yung series na yung Best Hookup Ever. Hanging Out. Yon, Hanging Out. Best Hookup Ever pala yung episode 1. Episode 1. Yon. So parang, kung sino man to artistang to. Nawala yung front light. Kung sino man to artistang to, cute niya. Pero nalimutan ko na kung yung bida? Hindi, hindi yung bida eh. Si Jox? Hindi si Jox. So, basta yung isa pa. Or baka nga hindi siya, baka extra lang siya kasi
part siya ata ng prod team kasi Team Mag yung suot niya. Anyway, yun lang naman, mga fondest, Pride encounters. So, tapos, Oo. parang 2023 rin, Saan na lang tayo niyan? Sa sa Makati. Makati. And then, nagdi-drag kagad tayo para makiisa sa audience naman. Tapos, yun, that And was 2023 ang hassle, Pride. for me, ang hassle din mag-roam around na In nakadrag. drag, oo naman. So parang ang init, tapos, 'di ba? But tapos, ewan ko, for me kasi na, ano naman na natin nagawa na natin yung ating purpose that day, which is to perform and to showcase and be on stage and represent, the Philippine ballroom community. Yes. Tapos, 2024, this year lang, medyo daming nangyari. Una-una. Hindi, so we only had one Pride in Metro Manila. That was QC Pride. Our major, Major, Kasi maraming mga LGUs ngayon ang nagsusponsor or parang co-partner to have their own prides. Pero yung talagang from the community, parang yun lang. Although, parang isang issue yan na parang bakit may involvement pa rin of like the LGU, ganyan-ganyan. Diba? So, ibang diskurso naman yun. Pero it's a very important discourse. But so, anyway, isa lang ang Pride, and pagpunta natin doon, sa labas pa lang malala na kasi alam mo kung paano ko nasabi. Kasi dati nakalusot pa tayo doon sa yung underpass ng queues from the City Hall. Papuntang circle. Pero this year pinatawid na tayo sa rotonda. Pinapatawid na kami. So parang noong natuwa pa tayo na sayan, mabilis lang, ganyan. Pero it's na pala, a foreshadowing na ganun karami ang tao na although we welcome the many people in the event, in the march, pero kasi isa sa mga hot topics ngayon is parang hindi na siya naging safe space. Hindi na siya naging safe space. Parang for the people who attended, parang what were you there for? Yes. So, were you there for the performers? Were you there for Beanie? Hindi ko alam ang step. Di ba? Oo, na parang or were you there for the solidarity? Oo, na parang mas naging evident yan nung na-cancel and maraming mga naging vocal na, hindi namin napanood yung Beanie. Parang, nasayang pinunta nyo doon. Nasayang effort namin for Beanie, hindi naman pala matutuloy. Na parang, hindi po ito, Beanie concert. Among many grievances, meron pa mga nagsasabi na, ayaw namin sa mga bakla, ilabas yung Beanie. Parang, girl, bakit tayo nandito to begin with? Parang dapat i-reevaluate natin kung nasan tayo, di ba? Like, for once, kayo naman ang makilugan. Parang ganon. Parang ganon, but parang, alam mo yun, it's nawala or humina yung true essence and purpose of Pride. Na one, it's a protest. So, andun yung march talaga na. Ano ang purpose ng march? To show us. Force. To show our force, to show our numbers na ito po kami, nandito kami sa kalsada ngayon na pakinggan nyo kami. Ito yung mga gusto naming isulong ng mga batas, na mga para sa mga karapatan natin, ganyan. Tapos, din tayo, to express ourselves. Nakatulad ko na 2017 is what? Ilang years ago? 7 years na ba? Yes. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. 7 years ago, isa lang din ako sa mga nasa bahay na nangangarap na sana makapunta rin ako ng Pride. But now, eto na ako, I'm a drag queen. Na parang, yun din yung iniisip ko na sino dito sa mga batang to, sa mga teenagers na to, or even adults na ngayon pa lang makakapunta ng Pride for the first time. Yung may ganoong feeling na ang nangyari tuloy ay they felt unsafe,
they felt na parang They felt short of the discriminated. experience. They felt discriminated. Na parang sayang naman na yung opportunities sana to be yourself for that one time of the year, hindi naging ganun ka-pleasant. Ang dami rin nating naging engagements here and there. Ang dami nating ganap. Yes. Basically. That nag-start siya with Rainbow Ball. Tapos, with, ano ba to? In our drag? In general. In general. Like, in and out of drag. Ang dami natin naging ganap. Ang dami. Nung balls, performances. Nagkaroon pa tayo ng performance sa school or sa university. Sa UP. Tapos, other private events. And then, yung mga culminating events nga na na-enjoy din natin, thankfully, out of drag. Kasi, ang saya nung feeling na ang daming ganap, ang daming tao, and at the same time, parang eto na yung spirit of parang everyday holiday, parang gano'n. I felt that. Parang gano'n. Ang saya maging bading. Yes. Na parang, yun nga, as you've said, parang, umpisa Rainbow Ball, kasabay nun may ibang event din yung, was it Love Yourself ba? Basta una nga with Rainbow Ball, tapos may kasabay din siyang event here in Pasig. Pasig ba yun? Oo, yung Pasig. Oo, na Kinembot. Oo, basta nung June 1 dyan sa may Bridgetown. Oo, na maraming mga umattend. Parang, ang saya na nakahiwa-hiwalay yung mga events na I hope we can also replicate with the Pride marches that we will have. Diba? Kasi, isa rin yun sa mga grievances online na parang sana mas marami pang mga ganap para hindi lang sa iisang lugar magtitipon yung mga bakla at yung mga queer. To be more, inclusive. Hindi kasi totoo, parang maliban sa mga hate crime ba talaga? Hate crimes, these forms of discrimination nung araw na yun. Parang isa din sa mga concern ay sobrang daming tao. Natakot yung mga attendees na magkaroon ng stampede. Diba? Yes! Oh my God! Sobrang nakatakot dense nung mga tao na tayo mismo, parang ang hirap ng gumalaw, ang hirap makarating sa stage. Naalala mo pa nung this year lang, nung medyo hapon pa nun. Hapon talaga. So, konti pa yung tao sa loob. Tapos merong isang nagko-convulse. Oh my God, na parang naglalakad tapos biglang merong naka-stretcher. Naka-stretcher na siya. Like, she was shaking na parang, hala, ano na nangyayari sa loob? Kasi papasok pa lang tayo nun eh. Pero nilalabas siya na parang, hala, ano nangyayari? So parang, nakakatakot din for the safety of children. Yeah. Oh my God. Doon pa ako naiinis. May mga batang naka-stroller. May mga nagdala ng bata. Like, okay, it's very important naman talaga na we expose or we introduce children to let them know that it's normal. Introduce them to these activities na will let them know they can express themselves freely as well. Let's also not forget about their safety, please. Especially sa ganun ka-dense na environment. Yes. Tuloy ako na, did you bring your child for the march or for something else? Diba? For them to have an entertainment. Parang, pangit naman yata. Because walang ibang mag-aalaga. Hindi ko alam. But then again, diba? Do better. Do better. Prioritize natin yung safety. Especially ng mga kids. So, siguro in a way, good call na rin na it was postponed that night. Kasi, oo naman. Diba? Kesa magkaroon pa ng magkaroon ng sakitan. Yes. Yun nga, stampede. So, kudos na rin na lalo't maulan pa. Yes, yung weather then was not cooperating. So, luckily, unfortunately,
Maaga tayo nakaalis. Maaga tayo nakaalis. And na-reschedule siya or na-continue yung show. The following week. Diba? Which is objectively much more successful. Oo naman. What is pride to you ba? Ako, ang pride for me ay Bareta? Ano ba? chicken. Powder. It's a chicken. Fried chicken. Sa akin kasi deadly sin. Kaya makasalanan ng mga bakla. Ako, pride for me is really owning your self. Yung parang walang makakadikta sa akin. Anong susuotin ko that day? Anong gagawin ko that day? Of course, syempre kailangan nasa tama ka na legal or ganyan. Like, hindi naman siya The Purge na wala kang gaano sa akin. Ganun. But it's more of like the self-expression na parang, gusto kong ganito yung damit ko, rainbow. Diba? Na for other people, it's a reality pa din na kapag naka-rainbow-clad outfit ka on a normal day, there's Tutuksuhin a ka. 99% chance na you will be discriminated and catcalled. Na parang, yun yung pride for me na I'm free to express who I am. I'm free to be there with whoever I want to be with. And say kung ano man yung gusto kong isulong natin as a community, as a country. And marami pang iba. So parang, yun yung pride na parang, my story written by me. Basta parang ganun, ako na to. Pride, ako na yan, amin na. Ganun. Sa akin, pride to me is freedom din, pero mas nasa feeling. Like pride, yung feeling na I feel free. Because kapag na-feel kong free ako, parang hindi ko na-feel na may manghuhusga sa akin, ganon. Or may magsasabi sa akin, bakit ganyan ang suot mo? Na bakit ganyan yung itsura mo? Pride to me is that feeling of freedom na sana makamit natin on a larger scale. Kasi ang lungkot isipin na si sadness naman. Ang lungkot isipin na ang lungkot isipin na once a year lang may ganon. Na kaya natin laging sinasabi, pride should exist, rather, na hindi June lang. So that to me is what the essence of pride is. It's freedom, it's fighting for what's right. It's literally liberation from all of the shackles and the norms na dinidikta sa'yo ng society. And speaking of norms, isa rin sa mga kinaiinisan ko kapag pride ay yung mga straight na nagsasabing, bakit walang straight pride? Sige, mag-straight pride tayo kung mabibigyan mo ko ng isang bansa na illegal ang pagiging straight. Whereas, ang daming bansa na illegal ang pagiging bakla. Or wala pa rin protection ang LGBT. Yes, literally, maraming bansa ang pwede kang makulong. Matulan ng pagkakamatay. Really? Meron pa rin? Oo, that sentence. Tama ba? Basta meron. Kung wala, gagawin natin. Uy! Hindi, alam ko meron pa rin talaga na sometimes ang punishment ay death. Diba? Or, kung hindi man siya batas, there are still people na kung hindi man government yung nag-impose and hate crime and napapatay because of their soji. Whereas you don't hear that for straight people na papatayin or ikukulong for being straight. So walang straight pride. Ang straight pride ay gawa lamang ng Illuminati.
ang ating aspirations or ang ating tinatawag na manifestations for the future ay ikaw muna. Sige, ikaw muna. Manifestations mo for pride in the Philippines, for yourself. Ang manifestation ko ay pasa na ang SOGI Equality. Nauna pang magkaroon ng karapatan ng mga hayop kaysa sa ating mga bakla na tao. Oh. Tapos sabihin, masahol pa sa hayop. It's been what? More than 20 years since this has been written as a bill. So, tama ba yan? I-fact check mo yan, ha? It's been 20 years since... Basta matagal na. Oo, since na-suggest na magkaroon ng anti-discrimination dito sa Pilipinas. And hanggang ngayon, wala pa rin. So, yun. Isa yun sa main manifestations ko for the whole country. And of course, sana dumami pa ang mga Pride ganap kasi importante na meron tayong visibility na yes, there is strength in numbers. But one way to show strength in numbers is pag hindi lang siya clustered, kapag nakita mong yung numbers na yon kalat-kalat at kung saan-saan, marami ang nag-exist and nakakapag-express. So, yun para sa akin ang pinakamalakas na show of force nating sangkabaklaan. And ako naman, ang minamanifest ko for next Pride is hopefully by then, mas marami na yung Pride ganaps in Metro Manila. And outside. Oo, and outside, of course. Parang, dapat kasi ay, instead of paganon. Tama. Gets mo ba? Parang, yun sa word yung kalat-kalat dapat. Hindi siya oy, punta kayo dito. It's really going, it should be spreading. 'Di ba? Kasi, ano ba ang goal ng pag-spread? Para makapag-spread pa further. Kasi, hindi mo mabibilang agad-agad yung yung impact nun. Paano naman yung mga queer na hindi makapunta ng Metro Manila? Na nasa mga probinsya, di ba? Yes. Na paano naman yung mga kababayan natin na hindi ganun ka bukas yung isip na hindi natin marireach. Di ba? So yung reach kasi ng Pride, hindi mo siya something na maka-quantify to the T. Di ba? Yung influence, hindi mo alam kung hanggang kailan siya magmamanifest, hanggang saan. Di ba? So yun yung minamanifest ko for next year. I hope we have more Pride events and kaya natin siya minamanifest because we need it. It's something na very important. It's a reminder for people na you are worth it, you are valid. And that simply, we exist. Yes, and you exist and we're thankful that you exist. Diba? So we're here. Ito yung buhay na paalala and tawag dito, parang yung maganda kasi na nado-document siya. Yes. Yung mga ganitong milestones for us so that we cannot be erased. Walang pwedeng mag-invalidate sa atin, sa ating mga pinaglalaban. Like, we're very lucky now na marami tayong ito rin, sa mga minamanifest ko na hopefully by next year, mas marami na yung makaintindi na Pride is a protest. Yes. Diba? We're not there to party or to just party. To just party or to just celebrate. We are there to protest and celebrate and party and have fun. Like, hindi naman yan mutually exclusive. Like, pwede naman natin yung tuhugin ng iisang event or iisang ganap, iisang buwan. Pwede tayong mag-enjoy at makipaglaban. Diba? Pero dapat, huwag nating kakalimutan yung pakikipaglaban kasi yun yung pinaka-importante. Let's manifest that and everything in between. Tama!
Once again, this is Ezra Paganza. And disco. Fever. Your dynamic drag boyfriends. Opposites attract. Happy pride. Happy na pride na mo pa. Happy.